Miss Tapia. Sa taguring ito, higit na nakilala ang batikang aktres at manunulat na si Mely Tagasa. Sa kanyang kahusayan, nagtamo siya ng iba't ibang gantimpala sa larangan ng radyo at telebisyon. Ayun, medyo nakikilala na ako dahil na award. Dumami ang aking trabaho, dumami ang aking script writing job. Nung ako lumalabas na as Miss Tapia, dumami ng pelikula ko. Sa kabila nito, hindi nagawang takpan ng kanyang kasikatan ang magulong buhay na kinalalagyan niya. Siyempre, nagkakapangalan ka. Oo, pero magulong-magulo ang aking buhay. Basta yung mga kasalanan na talagang nandun. Mga barkado ko, puro bakla. Ganyan. Kung saan-saan kami nagpupunta. Lasingan. Sinasabing ilan lang ang nakatatagal sa kanyang ugali dahil kung ano ang papel na kanyang ginagampanan sa pelikula, ganon ang kanyang tunay na karakter. Kung ano mga karakter ni Tapia? Isang cranky, old maid, love star, masungit. Ay, gusto ko yan. Kasi nung nagraradyo ako, karamihan ng role ko, puro mababagsik na donya, masungit na matanda. Lahat ng masungit akin, kontrabida. Mataray kasi ako. Kung magmura ako nung para ako nagmura ng aso. Saka matapang ako nung kung paano ako napapanood sa Miss Tapia, mas pa doon. Nagkaroon din siya ng mga maling paniniwala. Adik ako sa mga hula. Meron akong alagang duwende na binawa ko pa ng bahay, na hindi na ako talaga, pag ako may kailangan, kinakausap ko na lang yung duwende. Masasabing malayo ang buhay niya sa Panginoon. Nang maging Kristiyano ang panganay na anak na si Gina, pinaalalahanan siya nito, ngunit sarado pa rin ang kanyang isip. Tapos sabi niya, Mami, lahat ng ginagawa mo mali eh. Kaya wala kang peace, sabi niya. Nun, ano pa ako eh. Anong magtuma? Sino naman turo sa'yo? Born again ka lang. Ano pinagsasasabi mo? Hindi na totoo yan. Yung Biblia, hindi naman totoo yan. Sabi ko, yung Biblia, sinulat lang ng tao yan. Sabi ko, huwag kang magpakabaliw dyan. Hanggang sa dumating ang isang napakalaking dagok sa kanyang buhay na nag-iwan ng matinding puot sa kanyang dibdib. Siguro, yun ang pinakamatinding nangyari sa akin na yung tatay ng mga anak ko na hindi ko naman tunay na, hindi naman ako asawa na tunay, na tukso. Ngayon, ang masakit pa sa isang kaibigan ko pang matalik. So, para sa akin, yun ang pinakamasakit na talagang bala kong pumatay talaga. Sabi ko, mapatay ko lang itong dalawang ito. Galit na galit ako. Magulo talaga. Lagi ako naglalasing. Talagang napuno ng hinagpis ang puso ni Mely. Maraming beses na siya'y inanyayahan ng kanyang anak na si Gina at ng matalik niyang kaibigan na si Helen Vela para dumalo sa mga pagsamba. Ngunit patuloy ang kanyang pagtanggi. Talagang noong mga petsang yun, ayaw ko na nakakarinig ng Alleluia. Ayaw ko nakakarinig ng Praise the Lord. Ayaw ko. Tapos ayaw ko marinig ng ingay ng kantahan. Sumasakit ang ulo ko. Pero talagang mahal si Mely ng Diyos. Lingid sa kanyang kaalaman, ipinananalangin at pinag-aayuno siya ni Gina at Helen. Nang minsang sumama siya sa pagsamba, pagdating ko doon, praise and worship. Nagtaka ako, hindi na ako ganun hindi na ganun yung espiritu kong galit na galit, ganun. Subukan ko magtaas ng kamay, sabi ko. Nakikisabay na ako dahil choir din ako, sumasabay ako sa kanta. Masarap pala, sabi ko, masarap. Nung unay sinusundo siya ni Gina at Helen para sumama sa pagsamba. Ngunit kalaunan, nakadama siya ng kapayapaan at kusa nang nagtutungo roon. Nang minsang bumalik siya sa mga manghuhula, parang pinagsasalita sa akin sa isip ko. Nahiya ka sa tao, sa Diyos di ko nahiya. Yung gano'n. Parang mga 3 beses. Nakatulala akong gano'n. Tapos sabi ko din sa manghula, sabi ko, ano yung manalang ako? Ilahad mo na lang yung bida. Pero hindi na ako nakikinig. Na-deliver ako gano'n. Nung mula noon, hindi na ako nagpunta sa manghula. Makalipas ang 8 buwan, nagkaroon siya ng pagkakataong magtungo sa Amerika at doon na niya lubusang natagpuan ng Panginoon.
Pagpasok ko ganun, talagang awesome. Ang laki ng church, ang daming tao, ang ganda-ganda. Tapos ang ganda ng music, ang ganda, para ka nasa langit, para bang inaano ka ng mga anghel. So, marunong na ako magtaas ng kamay noon, mag-praise the Lord at mag-thank you, Lord. Tinaas ko yung kamay kong ganun. Praise the Lord, thank you. Dinala mo ako dito, ang ganda, Lord, sabi ko. Habang sinasabi ko, tuloy yung luha ko. Sabi ng aking kaibigan, bakit ka umiiyak, Meli? Bakit ka umiiyak? Kasi sabi ko, ang ibang pakiramdam ko, ang saya-saya ko. Yung bang, for the first time, parang noon lang ako naka-feel ng ganong joy. Pray ako. Parang doon lang ako nag-confess. Doon ko lang inamin sa Kanya yung lahat ng kasalanan ginawa ko. At doon ko in-accept na talagang Ikaw, Panginoong Hesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas. Noon lang ako na-born again. Sabi nung mga pamangkin, anak ng aking kaibigan, Tita Meli, bakit ganit sura mo? Bakit? Bakit liwa-liwanag mo? Sabi ko, natagpuan ko ang Panginoon. Talagang binago ng Diyos ang puso ni Meli, ang kanyang ugali, kilos at pananalita. Dati, malakas ako magsalita maingay. Palengkera, kasi nung bata ako, nagtitinda ako sa palengke, namulat ako doon sa ganung palengkera. Ngayon, hindi na ako marunong magalit. Talagang ang Panginoon lang ang makapagpapabago ng tao. Natutunan din niyang magpatawad sa mga taong nakasakit sa kanya. Isang patunay na talagang binagawa ko ng Panginoon, yung babaeng kaibigan ko na talagang sinusumpa ko noon, talagang papatayin ko dahil sa sakit na. Yung may mga anak yun, na nung maliliit yun, sila galit na galit din ako, takot na takot sa akin, dahil alam nila yung story Tapos nito nga, malalaki na sila. Tapos, pag nakikita kasi ako, magkakasama kasi kami sa studio Pag nakikita ako, iniwasan ako, natatakot. Pero minsan, nilapitan ko, pwede kayong magtrabaho sa akin. Talagang iyakan. At ngayon parang sa akin pa nag-aano yung mga bata. Sa akin pa naghihingi ng payo, ganyan. Mahal na mahal ako. Tsaka yung lalaking, yung tatay ng mga anak ko, nagkalayo rin sila ng babae. Yung anak kong isa, bumalik sa Amerika. Nakita niya, namumuhay mag-isa yung daddy niya, wala na kasi. Sabi niya, Mami, ba't hindi mo pa dito si Daddy? Total naman nag-iisa na siya, kawawa naman. Sige, kakusapin ko siya. Sabi ko sa kanya, gusto mo dito ka na, pero hanggang magkaibigan lang tayo. Tapos na yung buhay natin, natapos na. Ngayon, maging magkaibigan lang tayo dahil may mga anak tayo. At kung ikaw ay tatanggap sa Panginoon, magkapatid tayo. Ayun, nandito siya. Tumanggap siya sa Panginoon, magkapatid na kami sa Panginoon. Higit sa lahat, siya rin ang naging daan upang maligtas ang kanyang best friend na minsan ay nakasakit sa kanya. Minsan, tumawag siya sa akin, Meli, hindi ako makakilos. Malulungpo yata ako. Sabi niya, pag-pray mo ako, sabi niya. Sabi ko, nananalig ka ba na mapagagaling ka ng Panginoong Jesucristo? Sabi, oo naman, sabi niya. Hindi ka niya kilala Kailangan tanggapin mo siya sa puso mo, bigkasin mo ang pangalan niya para makilala ka niya at pwede tayong lumapit sa kanya at pagalingin ka niya. Kailangan kilala ka niya. Pakilala ka, tanggapin mo siya. Tumanggap siya, tapos pinag-pray ko siya. Magdamag siya hindi natutulog kasi hindi siya makakilos. Tapos sabi ko nung bandang uli, patutulungin ka ni Jesucristo ngayon. Pagkagising mo, makakalakad ka na sa biyaya ng Diyos. Believe and you will receive. Trust in Him. Pagkagising niya, hindi niya namamalayan Bumangon daw siya, punta CR. Lumalakad na siya. Wala na Tapos siya, yak siya ngayak. Meli, sabi niya. Talagang totoo. Yun, naging very strong ang faith niya. Napatunayan ni Meli at ng mga taong nakapaligid sa kanya na talagang may nagagawa ang Diyos na hindi kayang gawin ng tao. Wala akong salitang maisip, ikukumpara
sa buhay na binigay sa akin ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi dinampot niya ako mula sa putikan. Damputin niya ako, itinaas niya ako. At ngayon sa buhay ko, lahat binibigay niya sa akin eh. Yung peace, yung tunay na pag-ibig. Mula sa pagiging masuwayin, naunawaan ni Melly ang kahalagahan ng pagiging masunurin sa Panginoon. Kapag ang tao, obedient sa salita ng Diyos, wala nang hahanapin pa sa tao niya. Di ba? Dahil ako, yun ang lagi kong pinapanalangin. Yun man hindi natin kayang gawin sa buhay natin eh. Yung maging mabuti tayo, masunurin sa salita ng Diyos. Hindi natin kayang gawin yun. Kaya yun ang lagi kong hinihingi na ibigay sa akin ng Banal na Espiritu. Natulungan niya ako lagi na mamuhay ng tama at mabuti sa harapan ng Diyos. Naibigin ko ang Diyos with all my heart, with all my mind, with all my soul, and with all my strength. He is my only love in my life.